Good morning, church. Let's all stand in the presence of God. Amen. What a joy it is to be gathered here today, despite the changing weather, because we know that God never changes. Amen. Amen. His love remains faithful, steady, and true. There is no better place to be than in His house, where His love is overflowing. Amen. Can you turn to your neighbor, give them your brightest smile, and say, I am glad you're here. I'm glad you're here. Amen. Even as Psalms 63, 3 Easy Version says, your faithful love for me is better than life itself. So I will speak out to praise you. Amen. Let's all bow our heads and pray. Heavenly Father God, Lord, thank you for bringing us here safe, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place. Speak to our hearts today. Lord, we want to experience you, Panginoon. Lord, we will not think about anything, Lord God, but about your goodness, your faithfulness, Lord God, and your love, Lord God, in our lives. We honor you. We appreciate you. In Jesus' name, amen. Let's all worship the Lord. Good morning, church. Together, let us praise God and sing the new future that we have in Him. Come on, clap your hands. And if you want to dance, come on, dance for the Lord. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Oh, I've been born again. Sing again. Again and again and again and again. You're rescuing me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on a grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I'll be born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again. Come on, say it again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once went in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, clap your hands. Come on. Now together let us sing that I have decided to follow Jesus. Come on, clap your hands. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Come on, sing this song. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. 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 And I won't turn again and again and again and again. You rescued me out of the mess. Come on, give your best. You traded my sorrow for something. Now I'm dancing again. Come on. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow. Come on, one more time. Sing again. Again. Again and again and again and again.
again. You rescued me out of the mess I was in. Trading my sorrow for something. Now I'm dancing on a grave that I once leaving. Now I'm dancing on a grave that I once leaving. Now I'm dancing on a grave that I once leaving. Now, at the count of 3, I want you all shout Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Come on, louder than that. In 1, 2, 3. Jesus. Come on, give your best clap offerings to the Lord. Hallelujah, Father. Yes, oh God. We won't turn back, oh God, because of your goodness. We won't turn back, oh God, because of your goodness. Because of your love, Lord. You are good in our lives. You are good in each and every one of us, oh God. You have been faithful. And we thank you so much. We love you, God. Come on, lift your hands. Let's give our best to Him right now. Come on. Lift your hands to Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. Oh, and all my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after. Come on, sing this song, your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrendered now, I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running
I give you everything. Your goodness is running after me. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Come on, give your best. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Come on, give your best. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos kailanman. Come on! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo kailanman. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, give your best to Him. Ika'y mabuti magpakailanman. Yes, so God. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Come on, for the last time, ika'y tapat. Give your best to Him. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Puso. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika. Sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo,
papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka. Come on church, raise your hands. Purisa, come on, worship the Lord. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos. Come on church, give your best. Come on, worship the Lord. Loobin mo. Oh Diyos, wagas at pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling
mo, aming Ama. Oh, wala nang papantay sa'yo, Jesus. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko. Sa piling mo. Come on, church. Maghari ka, Jesus. Maghari ka sa aming mga papuri. Maghari ka sa aming pagsamba. Maghari ka sa lugar na to. Maghari ka, Panginoon, sa mga buhay namin. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pag-ibig para sa'yo. Tanggapin mo, Lord God, ang aming mga palakpak, ang aming hiyaw para sa'yo. Tanggapin mo, Lord God. Lord, we accept our worship. Accept our offerings, Lord. It's all yours, God. It's all yours, Jesus. It's all yours, Lord. Hallelujah. We praise your name. We glorify you. We magnify you, King Jesus, Lord. Oh, hallelujah. Wala na kaming hihilingin kundi ang presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord. Panginoon, inako mo ang bawat pagkakamali na meron kami. Inako mo, Panginoon, ang kasalanan na meron kami. Inako mo, Panginoon, ang kaparusahan na dapat para naman sa amin, Lord. Wala na kami mahihiling pa, Panginoon, kundi Ikaw, Jesus, sa aming mga buhay. Lord, we desire you. We want to know you, Lord. And as we have this season of prayer and fasting, Lord, we desire you, God. Alam niyo po ang bawat laman ng mga puso namin, Panginoon. At heto kami, Lord God, nagpupuri sa'yo. Heto kami, Panginoon, sumasamba sa'yo. Heto kami, Panginoon, umiibig sa'yo. Heto kami, Lord God, nagdedesisyon, Panginoon, na sambahin ka habang buhay. Lord, we have decided, Lord God, to follow you and not to turn back, Lord God. In the name of Jesus, we have decided, Lord God, to serve you faithfully, to serve you, Lord God, wholeheartedly, and we will not turn back, Lord, in the name of Jesus. We glorify you. Sige, church, can we give our best clap offerings to the Lord? Hallelujah. We have decided, Lord. We have decided, God. Hallelujah, Lord. We thank you, God, and we honor you, Lord. We bring back all the glory, all the highest praises, all the high respect in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Praise God. Sige po, church, let's give our best clap offerings to the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Sino po ang nangangako na habang buhay siyang magsaserve sa ating Panginoon? Magsabi naman ng ako yon. Amen. Welcome to Capstone Community Church. Our church vision is loving God and loving people. For our first-time guests, our new friends, we want you to know that God loves you so much. Do you agree, church? Amen. Humanap naman po tayo na 5 katao at pagkasabi naman sa kanya, pinagpala ka.
Father, thank you so much, oh God, for this wonderful morning. Right where you are, pwede niyo po bang pasalamatan ng Panginoon? I want you to bow your heads and close your eyes. Wala mo nang titingin sa kaliwat kanan. I want you to thank God this morning. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man sitwasyon mo, ano man ang problema mo, ano man ang kagalakan mo, sabihin mo sa Panginoon right now. I want us to thank God. God is a personal God. Ibig sabihin, naririnig ka niya. He is there with you. And if God is for us, who can be against us? Father, I pray in the mighty name of Jesus that you pour out your grace, mercy, O God, sa amin po lahat na nandito. Lord, kung ano man po yung may sakit, Lord, I pray for healing, healing inside and outside in the mighty name of Jesus. Healing, Panginoon, sa mental, sa emotional, sa heart. Lord, I speak your healing in the mighty name of Jesus. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." And Lord, kung may nararamdaman po ang bawat isa na kasalatan, Lord, I pray for provision in the mighty name of Jesus. Why don't you touch your heart right now? And come on, feel your heart right now. It is beating. Ibig sabihin, buhay ka. Your God is alive. You are alive. You have an assignment that God has given you. Huwag kang hihinto, magpatuloy ka, katulad ng puso mong nagpapatuloy na tumitibok. Huwag kang hihinto. Lord, I pray the perseverance, I pray for strength sa mga pusong ito, Panginoon. And if we have sinned against you, we repent, O God, of our sin, O God. Lord, salamat po. You're the God who heals. You're the God who restores, redeems, sanctifies, purifies. Thank you, Jesus, for redeeming us, for justifying us. Thank you, Lord, for the cross. Thank you, Lord, for everything. Can we say this right now? Thank you, Jesus. Mas malakas, thank you, Jesus. In Jesus' name we pray, and all God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Yun the best na palakpak po sa Panginoon. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, you look wonderful today, kapatid. Amen. So, last Sunday, we've experienced the medical mission, dental mission. Sino po yung gumaling na yung nabunutan ng ngipin dito? Hallelujah. Amen. No? So, nabigla ako, ang dami palang nagpabunot. No? And of course, not just that sa medical. And I've talked to Pastor Doc. Sabi ko, Pastor, ano po yung findings nyo sa church? Sabi ko. So, sabi niya daw marami daw high blood. No? Sabi mo sa katabi mo, wag kang high blood. Ulitin mo, sabi mo sa kanya, wag kang high blood. Tapos napansin daw nila, marami daw diabetic, no? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingat sa asukal, kapatid. No? Sabi ko nga sa nanay ko, Mami, sabi namin, tanggalin na yata natin yung 3-in-1, no? Baka talagang doon ka tumataas ang sugar mo, hallelujah. But anyway, no, sabi nga nila, konti, mas okay yung konti, no? Mag-black coffee na lang ho tayo. By the way, sino nag-enjoy sa prayer and fasting, say Amen. I pray na sumunod ka, bukas, pwede ka na magkape. Pero kung hindi ka nakasunod, next year, sumunod ka, sumabay ka. Because we believe that fasting fast tracks the promise. Amen? Tapos daw yung mga kabataan, sabi ni Doc Pastor, ay marami daw stress sa inyo. Tingnan mo nga ang katabi mo, ba't stress ka, no? Bata-bata nyo pa lang, stress na kayo, hallelujah. Huwag niyong isipin yung pang tuition fee nyo, God will provide. And everybody say, Amen. No, yung iba daw may chest pain sa mga bata, kaya ingat, ingatan po natin ang ating kalusugan. Kaya that's why nagfa-fasting tayo. No, it is beneficial both in the spiritual and physical at the same time. Okay? So yun lang ho. So iwas sa asukal, i-lessen natin, tapos iwas magalit. Tingnan mo yung katabi mo ulit, sabi mo sa kanya, huwag kang magagalit. No, paglabas mo dito, high blood ka na naman. Hallelujah. No? Yung mga kabataan, wag papastress, manalangin. Pag stress na, manalangin na. No? So, napakaganda kasi hindi lang gagawin nila ito sa isang beses. I believe, yearly na ho yan. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. No? Nagkaroon sila ng heart sa puso nagkaroon sila ng heart sa church po natin. Anyway, and I just want to appreciate the newly graduates of our School of Leader Batch 4, na batch 4 Hope, na nag-graduate po sa ating School of Leader. Leader po siya, 12 po sila nag-graduate sa ating church. And can we just appreciate them right now? Palakpakan natin sila. Thank you, Lord.
At labanan po yan, no? For the past how many weeks we have been together, 1 year, no? Of culmination, cultivating you as leader. And I pray, no, magpatuloy kayo sa Panginoon. So before I start, let me ask you a question, no? Cooperate tayo. Taas ng kamay kung naranasan nyo ito. Sino dito yung naglalakad ka tapos na out of balance ka? Ayan, no? Ang dami. Lalo na yung mga matatanda. Hallelujah. No, sampon mo ko ano. So, sino yung na out of balance na? Yung naglalakad ka tapos biglang nahilo ka. No, bata, matanda, no? And even sa school, yung nirarak mo yung chair mo tapos nagpapakyut ka sa crush mo tapos bigla ka nahulog na ganyan, no? Or kumakain ka tapos na out of balance yung spoon or fork mo. Or tayo po nagmamaneho, no? Sino naranasan dito yung hindi na balance yung wheel niya kasi nga may wheel balancing na tinatawag tapos kumakaliwa pero kumakanan siya. O, sa katawan natin, no, sino po dito yung hindi balanse ang nutrition niya? Kaya pagdating mo sa anumang work, no, ikab ka ng ikab na kanya. Actually, yung yawning is a sign of malnutrition. No? Kaya talagang hindi ka lang sleepy pero tingnan mo rin yung diet mo. So it's called balanced diet or balanced nutrition. What's your point, Pastor? My point is, life must be balanced. Everybody say balance. Balanse sa Tagalog. Pag walang balance o di balance ang buhay, napapahamak ka at pwede mo ikapahamak yan. Katulad nga ng sabi ko kanina, pag na-out of balance ka, pwede kang madapa, pwede kang mapahiya pag hindi balance ang buhay. Today, we're gonna speak on a subject that I entitled, A Well-Balanced Life. A Well-Balanced Life. Isang balancing buhay. Balance means a condition with correct proportions. No? And I've realized, as I was doing this message, as I was praying this message, actually ibang mensahe ko pero pinalitan ng Panginoon, and I've realized that there must be balance in our Christian faith, Christian walk. As a human being, sino ho ang mga tao dito? Say amen. Sino mga Kristiyano dito? Say amen. So there must be a balance in our Christian faith. There must be a balance between knowledge and application. Ang tanong ngayon, Pastor, did God created a balanced earth? Of course. Yung creation ng Panginoon ay balanse. Ngayon nakikita na lang natin ay broken earth na po ito because of sin. Pero nung nilikha ang langit at ang lupa sa Genesis 1:1, He created a balanced earth. Ngayon kasi broken earth na ho tayo. Pero sa creation, lahat ay perfect. Kaya sabi ng Panginoon, Yavav Elohim, Kitov Miod, ibig sabihin, God saw all that He had made and behold, it was very good. Nung nilikha ang langit at ang lupa, balanse lahat, very good. Sabihin nga natin, very good. Walang kapintasan ng creation ng Diyos. That's why God is a balanced God. Ibig sabihin, perfect ito. Let me define perfection right now. Balik tayo sa Genesis. Next slide. Nung nagkaroon ng creation, He created the system, the solar system, the earth system, in a perfect way. Walang pollution. Perfect talaga. Balance talaga lahat. At nakita ng Diyos, of course, nilikha niya rin yung mga aso, yung mga hayop, no? Nilikha niya yung mga animals. And of course, in creation, nagkaroon siya ng provision. Of course, kailangan mabuhay ng nilikha niyang mga hayop at ang mga tao. That's why He provided for them. Genesis 1:29-30 states that God gives all seed-bearing plants. Kaya healthy po yung mga seed-bearing fruit trees natin, yung mga lumalabas sa puno, healthy po yan. Kasi biblical siya. No, nag-provide ang Panginoon at balanse ho ang nutrition noon. And even when God created Adam, perfect agad siya, wala siyang pusat. Kasi agad siyang nasa peak. Nakita ng Panginoon, may sistema na, perfect ng creation niya, perfect ng provision niya, pero sabi niya, kailangan may mag-dominion, o mag-take responsibility, o mag-take dominion dito sa earth. That's why God created a balanced Adam, perfect Adam, to be responsible in this earth. Sino nakakasunod? Say amen. And on a 7th day, no, He rested. Sabi ng Bible, He rested on the 7th day. Ang Hebrew word na ginamit doon is Shabbat. Hindi po nagpapahinga ang Diyos. Active po siya 24/7. Pero ang Shabbat, ibig sabihin, nag-stop siya kasi nakita na niya, it was very good. Lahat ay maganda. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, maganda ka, kapatid, at gwapo ka. Hallelujah.
Kaya ka nagkukulubot ang mga mukha. Mukhang stress ka kasi nagkakasala ka. Ouch, hallelujah. Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon, kapatid. All that had He created was good, and His work was finished. God is a balanced God. Walang labis, walang kulang. Our text this morning, Proverbs 16 verse 11 said, a just balance and scales belongs to the Lord. All the weights of the bag are His concern. Sa Tagalog kawikaan, ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon. Lahat ng timbang na supot ay sa kaniyang gawa. And this verse, this book, Proverbs, ang konteksto niyan, holistic approach yan. Ito'y patungkol sa business, ito'y patungkol sa fairness, ito'y patungkol sa relationships, ito'y patungkol sa trabaho, kailangan balanse. Yes, even Jesus Christ lived a balanced life. 2,000 years ago, Jesus Christ came here in this world at mapapansin nyo, balanse ang buhay ng ating Panginoon. Jesus modeled a balanced life during His ministry on earth. And I asked the Lord, Lord, nagkasakit ka ba? Wala kang mababasa sa Bible na nagkasakit ang Diyos kasi balanse ang buhay niya, balanse ang nutrition, balanse ang exercise, balanse ang ministry niya. At nung nagkasakit lang siya, nung time na binuhat niya yung krus para sa iyo at para sa akin. That's why we have now salvation because of the finished work of Jesus Christ. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. No? Pero hindi siya nagkasakit, hindi siya sinipon. Wala kang mababasang ganon. Because He lived a balanced life. And this balance allowed Him to fulfill His mission effectively while maintaining spiritual and personal well-being. Church, listen, tatlong bagay na pag-uusapan natin na I pray na mabalanse ang buhay nyo. Una, here's how Jesus exemplified a balanced life that we can apply. No, sabihin nga natin, apply. Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, application time, kapatid. Kasi kung narinig mo lang, hindi mo in-apply, wala pa ring wisdom yon, knowledge lang yon. Wisdom is when you apply things. At ang model natin lagi ay si Jesus at ang sinasabi ng Biblia. Walang ibang matataas dito kundi ang Panginoong Jesus. For us to have a balanced life, number one, to have a well-balanced life, main point number one, put Jesus at the center. Everybody say, center. Basahin nga natin to para mag-resonate sa spirit nyo. 1, 2, 3, go. Put Jesus at the center. Kaya nga may awitin na sinasabi ay, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. It's always been you, Jesus. 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 Put Jesus at the center of your life. When we went to, kung gusto mong balance ang buhay mo, put Jesus at the center. Alam niyo, pumunta kaming Taiwan and we went to Taipei 101. And pakita natin ang picture. Ayan po ang pinakamataas na building sa Taiwan. No? And of course, if not sa buong part siya na isa sa mga pinakamatataas na buildings sa buong mundo. 1,667 feet. And of course, ang problema ngayon ng mga inhinyero ay yung taas. Kasi sobrang taas nito, pwedeng mag-collapse yan. Kasi prone po ang Taiwan sa earthquake. At hindi lang yan, may mga storms din, malalakas na hangin. That's why they built this. Yung bilog na part na yan ay nasa bandang taas po yan. It's called damper, no? Yung damper na yan ay siya'y nag-a-absorb nung earthquake, siya'y nag-a-absorb ng malalakas na hangin to make the tower, to make this building stabilize. Ibig sabihin, para i-balance niya ito. My point is, mga kapatid, without Jesus Christ in your life, our life will fall. May problemang darating sa'yo, may tuksong darating sa'yo, madadapa ka. Sabi nga ng Bible, do not think that you are strong, be careful not to fall. Kaya dapat ang gitna ng buhay mo ay si Hesus Kristo. Kahit anong mga earthquake na dumating, anuman ang bagyong dumating, may damper ka, may Jesus Christ ka. At anuman pagsubok na yan, matibay ka pa rin, matatag ka pa rin, hindi ka tutumba. And everybody say, Amen. You will not fall, you will not break, because you have Jesus in your life. Colossians 1:7 said, and He is before all things, and in Jesus Christ, all things hold together. Napakaganda. Colossus, ang sabi ng wikang Tagalog, at siya ay nauna na sa lahat ng bagay, at sa pamamagitan ni Jesus niya,
ay nananatiling buo ang lahat ng mga bagay. Baka ngayon, hindi ka buo. Ang magbubuo sa'yo ay si Jesucristo. And everybody say, Amen. Pag wala kang Panginoon sa buhay mo, tandaan mo yan, kahit sino ka pa, kahit gaano ka kayaman, kahit ano pang titulo mo, kahit gaano ka kagaling sa earth na to, kung wala kang Jesus sa buhay mo, babagsak at babagsak ka pa rin. Kaya wag tayong magmalaki sa harapan ng Diyos. Kailangan talaga natin si Jesus sa ating mga buhay. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Come on! And maybe you came here for the first time, no? First timer ka dito, kailangan mo si Jesus. Kung titingnan mo ang creation, punta tayo sa katawan. Sino po yung may mga katawan? Say amen, no? Pakita natin ang itsura ng katawan. Yan ang itsura mo. Ay, hallelujah. At kung dinivide mo yan, at kung titingnan nyo yung central part ng anatomy nyo o yung katawan nyo, ang gitna, upper part is yung brain. Ang middle part ng center ng katawan nyo is the heart. At yung lower center naman or lower extremities nyo is the reproductive system. Brain, heart, reproductive system. Alam nyo, na-realize ko, kung si Jesus, ang gitna ng buhay mo, ang sentro ng buhay mo, ang nasa isip mo, nasa puso mo, at nasa reproductive system mo, makakapag-isip ka ng tama, makakapag-desisyon ka ng tama, makakapag-produce ka ng tama. Come on! Baliktarin mo. Kung wala sa sentro ng buhay mo, hindi ka makakapag-isip ng tama, hindi ka makakapag-desisyon ng tama, at ang production mo, hindi ka magpo-produce ng tama. Genesis 1:1, the most important verse in the Bible, in the beginning, God. Sabihin nga ho natin yon. 1, 2, 3, go. In the beginning, God. I don't know about you if you're opening your Bibles. Genesis 1:1, ang unang aklat ng Biblia, ang sinabi ng Biblia sa ating una pa lang, in the beginning, God. Hindi niya sinabing in the beginning work, in the beginning love life, in the beginning family, in the beginning school, in the beginning hobby, in the beginning dog, in the beginning Facebook, in the beginning TikTok. Sinabi niya, in the beginning, God. Unahin mo ang Diyos. Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, iuna mo ang Diyos. When we put God first, center siya ng buhay mo, ng core mo, ng katawan mo, ng spiritual life mo, and you are living in accordance to His will and purpose, and which is pleasing to the Lord, He will bless us. Gusto natin ng blessing, pero ang problema, hindi natin siya inuuna. Hindi siya sentro ng buhay mo, kaya hindi na balanse. Pagka hindi mo na inuna si Jesus, hindi na magiging balanse ang buhay mo, kahit anong gawin mo. Proverbs 3:6 says, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. From the front to the back, mas malakas. 1, 2, 3, go. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Many people want success, but they don't want to put God first. Yan nga yung unang gawin mo para magiging successful ang buhay mo. Sa lahat ng areas ng buhay mo, magiging kang successful. It's because you put God first in your life. And everybody say, Amen. So ang tanong ngayon, Pastor, anong gauge mo pag inuuna o si Jesus na ang sentro ng buhay mo? In my experience with the Lord for 12 years in the ministry, 3 years in pioneering, ito ho na-discover ko, pagka center mo na si Lord sa buhay mo, binanggit yan ni Apostle Paul, Colossians 3:2 said, set your minds things from above, not on these earthly things. Yung set, sabi niya, set your minds. Sino po yung may mga isipan dito? Say amen, no? So lahat tayo nag-iisip. Ang sabi niya, iset mo na. Para nung sinet mo yung timer mo, nakaset na. Hindi mo, nagigising ka dyan. No, na-awaken ka. Kaya sabi ng Bible, set your minds things from above. Ngayon, without genuine repentance in Greek word means metanoia, changing the way you think, hindi mo talaga mauuna ang Diyos sa buhay mo. Uunahin mo ang ibang bagay kasi hindi ka pa repentant. Yung repentance kasi, it takes a lot of humility. Lord, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko at gusto kitang makilala sa buhay ko. Kaya pagka nalilito ka na, balik ka na sa repentance, Lord, pinagsisisihan ko lahat.
And then, dun marerenew ang mind. Kasi ang mga kaisipan, kapatid, hindi ho naboborn again yan. Ang spiritual life mo naboborn again. Pero ang isipan, hindi naboborn again yan. Kailangan nare-renew ho yan. Kaya when you repented of your sin against God, na minana naman natin kay Adan at Eva, at patuloy ka nagkakasala, you must have a deep repentance with God. Tapos dun mo na marirealize, pag may problema na, dati pag may problema ka, sinong nilalapitan mo? Di ba? Kapitbahay mo, barkada mo, kamarites mo, no? Ngayon, kung may problema ka na dahil repentant ka na, may relasyon ka na sa Panginoon, sino nang tatakbuhan mo? Ang Panginoon na. Yan ang may Jesus sa center, o yung buhay niya ay nakasentro na kay Jesus. Pag may problema na, sino nang tatawagin? Si Jesus. Pag may desisyon kang gagawin, back to the Bible, go back to the Bible. Pag masaya ka, wala kang problema, nagpapasalamat ka na. Kasi si Jesus na ang sentro ng buhay mo. And everybody say, Amen. Kaya nga sabi ng Bible, no, na magpasalamat kayong palagi. Kaya can we say this right now? Thank you, Jesus. No, pagkagising mo ba sa umaga, nagpasalamat ka ba o nagreklamo ka na? Kaya when you put Jesus first, nababalanse ka kagad. Nag-good mood ka paragi. When you play worship songs, no, dahil sentro na ng buhay mo si Jesus, kumakalma ang sitwasyon. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Kaya importante po ang altar time, no? Sabihin mo sa katabi mo, altar time, kapatid. No, ang tunay na born again, may altar time siya, may table siya sa bahay, may Bible siya dyan, nagbabasa siya, nakikipagniig siya sa Diyos. Because your altar place will separate you from the evil one. Pag may space sa altar time mo at sa'yo, ang space na yon, ang gap na yon, sino yung i-entry dyan? Yung temptation, yung si Satanas, yung mga bulong ni Satanas, yung gusto ka na niyang pahintuin, gusto ka na niyang mapraning, no? Yan ang space na yan. Do not ever create space with God. When you wake up in the morning, go to your altar place kasi nalilihis ka sa tukso ng kalaban. Your altar has the power to pull you into your spiritual greatness. Kung gusto mo maging great, gusto mo maging full of wisdom, go to your altar place. Kaya sabi ni Paul, isang characteristic daw ng well-rounded, balanced Christian, ito sabi niya, Colossians 3:16a, and sabi niya, let the word of Christ dwell in you, ano daw? Richly. Magpayaman ka sa salita ng Diyos. At ang problema, no, minsan, hindi natin inuuna ang salita niya because Jesus is the Word of God. Kailangan alam nyo, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And John 1:14, and He came and dwelleth among us. That's why when you read the Bible, you are actually reading Jesus Christ. Kailangan Bible-saturated ka. Ano yung Bible-saturated, Pastor? It means the Bible must dominate your thinking, must saturate your heart, and must motivate your physical form or physical needs. Kaya saan ka pa, pagka nagbabasa ka ng Bible, no, naaayos ang buhay mo at inaayos ka ng Panginoon. Come on! Actually, masama po pakiramdam ni Pastor, pero I want you to read your Bible. Pero gusto kong umawit. Pwede po bang umawit? Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Come on. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ate, challenge. Akbayan mo naman ng katabi mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At kung asawa mo, akbayan mo yan. Sabihin natin, mag-awitan tayo. No, nag-sway kang ganyan. Okay, sabihin natin, 1, 2, 3, go. Read your Bible, pray every day. Come on. Pray every day. Hey. Pray every day. Hey. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sino gusto mag-grow dito? Say Amen! Ano yung anawit natin? Read your Bible and pray every day. Did you know sa isang book, mababasa mo ang half ng book? Like for example, when you go to the book of Proverbs, when you go to the book of James, mababasa mong kalahati ng book na yan in just 15 to 20 minutes. Ewan ko sa inyo kung nag-Bible reading kayo, pero yung James yan, binabasa ko lang siya in just 10 minutes. Sometimes it does, when you read it,
No, you read it with understanding and with wisdom, pero as you read the Word of God, ikaw yung binabago ng Diyos. Hindi mo man maintindihan, at least binuksan mo ang Bible and everybody say, Amen. Pero saan mo sinespend ang 20 minutes mo? Saan na sinespend mo yung 10 minutes mo? Kung nga makapagganyan ka, yung daliri mo, may kalyo na, kakaganyan mo. Di ba? Kakabrowse mo. Pero 10 to 15 minutes, hindi mo mabasa ang Bible. Sabi nga ng iba, 72 hours, pwede mo mabasa ang Old Testament. Kung tuloy-tuloy ka. Pero sometimes, it takes 1 year, pero sa 1 year, ni isang book, wala kang binasa. Kaya starting today, magbasa ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka na. Kaya pag may nangyari na, may problema na, anong gagawin? Pag may problema, dahil wala kang word, anong sasabihin mo sa Panginoon? Lord, nag-church naman ako. Lord, nagaganyan naman ako. Nagtatize naman ako. Nagaganyan. Nagpe-prayer works pa nga ako, Lord. Isusumbat mo pa sa Panginoon ang ginawa mo. That, I call my friends, religious spirit. And everybody say, Amen. Wala tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Yung pag-upo nyo dyan because mahal na mahal nyo ang Panginoon. Nandiyan ka dahil mahal na mahal mo ang Diyos. Eh ngayon, nagka-problema ka, wala kang word. Tapos sisisihin mo na ang Diyos ngayon. Yan ang gusto ni Satanas. Tumatawa niyan siya. Hinesis yan na sinisisi na niya ang Panginoon niyan. We always blame God, pero ang problema tayo. We don't spend much time with God's Word. Listen, thy Bible should be the heart of our existence. If you put Jesus first, the Word of God, balanse ka na agad. And the Bible, it helps you to know the truth. It enables us to recognize error. And it provides answer to difficult questions. Si Jesus ba, nag-spend time ba alone with God? Yes. Yes, kasama niya yung disciple niya, pero gustong-gusto ni Lord na mag-withdraw sa kanila para pumunta sa ilang at makipagniig sa kanyang Ama. Sino na ho nag-withdraw dito sa ATM machine, di ba? Pag nag-withdraw ka sa ATM machine, wow, ang daming pera, hallelujah, lalabas siya, luluwang ganyan. And I've realized, pag pala wini-withdraw mo yung sarili mo sa mundong ito, maraming magandang lumalabas sa buhay mo. Come on, palakpakan mo ang Panginoon dyan. When you detach, when you withdraw yourself in this world, mag-spend ka ng time alone with God. Pabayaan mo asawa mo, pabayaan mo muna anak mo, pabayaan mo muna yung labahin mo, pabayaan mo muna yung mga lulutuin mo. You spend time with God in your altar time. Maganda at maraming lumalabas na maganda sa buhay mo. And everybody say, Amen. We call it spiritual re-energizing. Jesus worked tirelessly. Pagod din ang Diyos natin. Pero ang sinabing gano'n ng Bible, nagpahinga siya, natulog siya. He also recognized the need of spiritual refueling. No, he sought God's strength and guidance to sustain him through the challenges of his life. Kahit hindi nyo ako tanungin, marami hong pagod sa inyo. Baka wala kang oras sa Diyos. Sabi ng Bible, come to me all you are tired and weary. And what? I will what? Give you rest. Huwag mong hanapin yung rest sa 24 hours na tulog. Ang rest lamang ay sa presensya ng Diyos. Kasi siya ang may likha ng langit at ang lupa. Siya ang may likha sa iyo. Una, put Jesus at the center. Pangalawa, to have a well-balanced life. Pangalawa, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kamag-anak. Kapamilya. I love you. Tayo lahat ay magkakapatid sa harapan ng Diyos. What is family? Of course, you have your biological family. Lahat po tayo galing sa pamilya, hindi pwedeng hindi. Kaya ka nandyan kasi galing ka sa pamilya. Kung gusto mong balanse ang buhay mo, spend time with your family. Your family, anong ibig sabihin? Is the basic unit of society. Walang government, walang business, walang growth, walang city, walang economy, walang civilization kung walang nag-start na pamilya. Everything started because of family. And our first family is who? Adam and Eve. And God loves family. Mahal na mahal ng Diyos ang pamilya. In fact, no, sa Matthew and Numbers, nagsulat ng Diyos o pinasulat ng Diyos ang tinatawag nating genealogy o salinlahi. When God puts something in His holy book, it means it's something important. Kaya mahalin niyo yung pamilya niyo. Kung katabi mo asawa mo, sabi mo sa kanya, I love you. O, yan. Nag-aaway kasi, kaya hindi nila masabi, hallelujah. No? Sabihin mo sa katabi mo, kung katabi mo ay kamag-anak mo, kapamilya mo, ka-cell group mo, ka-church mo, sabihin mo sa kanya ulit, I love you brother, I love you sister. Amen? Sinong mahal ng pamilya niya? Say amen. Mga youth, sinong mahal niyo ba yung nanay at tatay niyo?
Wow, lumabas sa ilong. Hallelujah. No, so our family must have a strong foundation. When you put Jesus first, ang gagawin ng Panginoon niyan ay papamahalin niya yung pamilya mo. Nung na-born again ka, kaysa pumunta ka sa mga barkada mo, pag na-born again ka, mamahalin mo talaga pamilya mo. Pero ang tanong ngayon, question, Pastor, may perfect family ba? Sad to say, kahit sa Bible, walang perfect family. Minsan nagkakagasgasan, minsan nagkakatampuan, mga anak ka, mga anak ka, o di nanda kang pera, o sige yan. Lalo na pag ang misis natin, hindi ka nakakapag-provide. Kaya nga, Daddy, say amen. Libre nyo yung mga misis nyo. Hallelujah. And Mrs. say amen. No? Pero walang perfect family. Kahit basahin nyo yung Bible, di ba? Sila Hophni and Phinehas, anak ni Pastor Eli, si Prophet and si Priest Eli. Si Hophni and Phinehas, yung anak nila, anong ginawa? Kinukuha yung offering sa... no, si Solomon, si Rehoboam, pinataas yung taxes. And si David, yung anak na, si Amnon, no, ni rape si Tamar. Ibig sabihin, wala talagang perfect family. Pero, pakisabi nga natin, pero, mas malakas, pero, hindi ibig sabihin walang perfect family, hindi ka na mag-i-improve. Taas ang kamay, sabihin sa kaliwat kanan, improve din pag may time ka pa din. Lalo na pag born again na kayo. Kailangan nag-i-improve ka, nagbabago ka, magbago na ho tayong lahat. There's always room for improvement. The first thing that Satan wants to destroy is the family. Kapag nasira niya ang pamilya, apektado kasi yung henerasyon. Ulitin ko, pag nasira niya yung pamilya, apektado ang henerasyon mo. Kala mo ikaw lang, hindi. Yung kanununuan mo, apektado yan. When you read the Bible, Genesis to Revelation, okay naman sila sa Panginoon, pero nung nag-rebel sila, hindi pinabayaan ng pamilya, ano nangyari? Na-wipe out ang henerasyon. Nakakalungkot, kaya marami lumalaking dysfunctional ang pamilya kasi lumalaki ang bata na sira ang pamilya. Nakikita kasi ho niya eh. The first behavior na titingnan ng anak po natin is tayo. Kaya dapat we must be strong in our faith. Family is commitment. Everybody say commitment. No? Commitment means you are loyal. You are willing to give your time and energy to something that you believe in. Kaya paglabas nyo dito, no? Embrace mo yung asawa mo. Mahalin mo siya. Yung mga anak mo, mahalin mo. 1 Timothy 5:8 says, basahin yung lahat. Napaka-powerful. When I was devoting myself, wow, na-amaze ako dito. 1, 2, 3, go. But those... Sa Tagalog, basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, hindi ikaw yon kapatid. Sinong mahal ang pamilya? Say amen. Sa isang building, pag nakakita ka ng crack dyan, it is bound to be destroyed. Or kalawang. Di ba ho? Sa building, kahit gaano katanyag yan, kung may crack yan, magko-collapse yan. Eventually. Hindi man ngayon, eventually. At kung may maliit na kalawang yan, sa English, rust, kakalat yan. Kaya I've realized, pag may problema na sa pamilya, the first thing you have to do is to reconcile. Mag-usap kayo. Sabi nga ng Bible, huwag kayong matulog na galit. Pagkagising mo, magagalit kang talaga. At doon nagkakaroon ng kalyo ang puso mo. And everybody say, amen. Our first actual ministry is the family. When you put Jesus first, aayusin niya ngayon yung pamilya mo. Alam nyo, I praise God for my wife. Tinuro niya sa akin ang gift of family. Dati hindi ako marunong. Kaya nga for 12 years, and today, na binabago pa rin ako ng Panginoon, our first actual ministry is our family. That's why we have to understand this, the role inside of a family. Next slide, pakita lang natin ng mabilis. Si Daddy, ang traditional na family, ay dapat si Daddy, nagpo-provide, nagpo-protect,
at nagkakaroon ng matinding decision making. Si mami naman, homemaker, caretaker, nurturer, and expressive role. Ano kaya yung expressive role, Pastor? Mga daddy, pabayaan nyo magtalak-talak yung mga misis nyo. Hallelujah, ang ibig sabihin yan. Kasi pag nagmalengke yan, pag nagtrabaho yan, galit talaga yan. Kaya ikaw naman si daddy, alam ko na yung sinabi ni Pastor yan, hallelujah, I rebuke you in the mighty name of Jesus. Di ba? Biro lang. No? Di ba nung kinreate natin ang mga anak natin, may lumabas kay daddy. At anong nangyari kay mami? Nabuntis siya. Ni-nurture niya yung loob ng anak niya. At tayo namang mga bata, ang gagawin nyo lang is to obey, to grow, and to listen. Pag inutusan kayo, gagawin nyo. Amen po ba? Youth, amen. Ngayon, sasabihin ni daddy mo, huwag ka mag-church. Huwag ka na sumunod. Mag-church ka talaga, hallelujah. Daddy, mag-church ako. Unahin ko yung tunay kong ama na nasa langit, si Yesu Cristo. Come on! Palakpakan mo ang Panginoon dyan. Tapos maging mabait kayo, ha? Pag sinabi nyo yun, dapat, daddy, hindi ako susunod sa iyo. Gusto mo sumama ka sa akin para magbago tayong lahat, no? Ganoon. Amen? Eh ngayon, Pastor, baka may magtanong, yung aso namin, part ng family, hallelujah. Anong role ng aso namin? May role din yung aso. Anong role po ng aso? Maki. Say Maki. Ano yung role ng aso? Maki. Ano yung Maki? Maki panganan po, Maki tutod, hallelujah. No? So, of course, in order for you to build your house, this is my suggestion. Build or be bold in your faith. Huwag kang mahiya na may Jesus ka sa buhay mo. Amen. Dapat madala nyo na yung pamilya nyo sa simbahan. Come on! Come on! Palakpakan mo ang Panginoon. Ay, napakahina ng palakpak. Come on! Palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Nadideliver yata yung ilong ko. Hallelujah. No? Pangalawa, assure them to God. Ibig sabihin, mag-pray kayo. Turuan nyo silang manalangin. Pag baby pa lang, actually dapat, pray. Si Mati, ganyan ho. Nagaganyan na ho siya. Pero hilig niya yung ganon. Bye-bye. No? Assure them to God. Involve them in the ministry. Live what? Godly life. Dapat sa loob ng bahay, wala ng alak. Dapat sa bahay, wala ng pornography. Dapat sa bahay, wala ng mga immorality. Wala ng mga anumang bagay na ikakalayo nyo sa Panginoon. And letter D is do good. Sabihin mo sa katabi mo, do good. Yan. Nakamag-complain. Amen. No, sabi nga, di ba, binasa natin yung Book of James, yung dila daw ay nakakasunog. Hallelujah. Kaya ingat. And everybody say, Amen. No? And question, Pastor, as we end, no? Sino na bless a word, say Amen, no? It is application time tayo, no? Question, Pastor, lumaki ako walang pamilya. Yan ang magandang tanong. Kapatid, may pamilya tayo. It's called spiritual family. Taas ang kamay. Sabihin sa kaliwat kanan, hello, kapamilya. Yan, no? Kung wala kang pamilya na kinalakihan, yung cell group mo, pamilya yan. Yung spiritual family mo, pamilya yan. Yung pastor mo, pamilya yan. Pero sa pamilya, walang iwanan. Hindi, walang utangan. Hallelujah. No? Kaya, amen? So, tayong mga pamilya, kapatid, magmahalan ho tayo. Sinong mahalang cell group niya, yung pastor niya, yung kapamilya niya, say amen. No? Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Thank you, Jesus. Spend time with your spiritual family, I tell you, no? That will bring you closer to Jesus Christ. At the end of the day, what matters is Jesus, family, and lastly, to have a well-balanced life, continue the ministry of Jesus Christ. Continue the ministry of Jesus Christ. Come on, kung naunawaan mo yan, palakpakan mo yung Panginoon. Let me just encourage you as I end. What is ministry? Natanong niyo na pa ba yan? Pastor, ano ba yung ministry? Ministry refers to work of serving others to meet spiritual and emotional and physical needs. Nung nag-aaral ako sa pamparalang pambiblia, my pastor said to me, the ministry means is that you feel the needs of people. Yun pala ang ibig sabihin ng ministry. Church, listen, ang pag-awit hindi ministry yan. Praise God, inside yan sa church yan. Gawain din yan para maging may kaayusan ng church.
Ang pagsayaw, ang tech, ang ushering, hindi ibig sabihin hindi po importante. Importante yan. Pero hindi ministry yan. Gusto ko kayong i-direct kung ano talagang tunay na ibig sabihin ng ministry. Ang ministry, ibig sabihin niya gagamitin tayo ng Panginoon para maibalik yung mga taong wala pa sa Diyos at makilala nila ang ating Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon upang pakilala si Jesus sa maraming tao na wala pa hong Jesus. Nakukuha po natin. The real ministry is for us sharing the gospel, inviting them to church for them to know Jesus Christ. Baka kala nyo yung ministry dito sa loob. Yes, praise God sa mga yan. Pero ang tunay na ministry natin, kapatid, at kabahagi ka dyan, nung tinanggap mo ang Panginoon, dapat sinishare mo ngayon si Jesus sa maraming tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Yan ang tunay na ministry. Patunayan natin. 2 Corinthians 5:18 said, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the what? The ministry of reconciliation. Paglabas nyo dito, maraming broken na pamilya. Maraming malungkot. Maraming gusto mag-suicide. Maraming depressed. Kaya I pray na i-share natin o ibahagi natin si Yesu Cristo. Huwag tayong matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. No? Mag-invite tayo. Yan ang tunay na ministry. Sa Tagalog, ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, dinala niya tayo upang ipagkasundo sa Kanya. At ibinigay niya sa atin ang gawain ng paglilingkod para sa pakikipagkasundo. Kaya mga kapatid, no? It's called loving God and loving people, making or winning souls and making them a disciple. As I end in my ministry, I believe I will grow more. No? For just 12 years in the ministry, 3 years in pioneering, in my personal life as well, dapat ho balanse talaga lahat. In my experience with the Lord, this is the perfect example of balance. Maraming ka-time kay Jesus para bitbitin niya yung family mo at bitbitin niya yung ministry mo. Paano, pastor, pag inuna ang pamilya? Parang ganito. Inuna mo nga ang pamilya mo, marami kang time sa pamilya mo, wala ka namang time sa Lord, wala ka namang time sa ministry, bagsak pa rin yan, collapse pa rin yan. Nakukuha ho natin? Wala ko sinasabing huwag mong mahalin ang pamilya mo. Ang sinasabi ko lang, pag sobrang mahal mo sila, magko-collapse ang dalawa. Kasi mas mahal mo sila kaysa sa Diyos mo at sa ministry. Magko-collapse siya. Paano ngayon, pastor? Pastor ako at gusto ko mag-mission all over the world. Paano kung napabayaan mo naman ang pamilya mo? Pag naman sobrang ministry ka naman, ganyan ang mangyayari. Wala kang time kay Jesus, wala kang time sa pamilya mo, collapse pa rin yan. Church, listen. This is the right balance. Unahin mo si Jesus. Spend time with God more. At aayusin niya yung pamilya mo, aayusin niya yung ministry mo. I call that schedule. Kaya dapat, practically speaking, i-schedule mo yung buhay mo. I-schedule mo yung life mo. Para nagkakaroon ng discipline, nagkakaroon ka ng matinding disiplina sa sarili. Spiritual discipline ang tawag doon. And everybody say, Amen. Number 1 point, put Jesus at the center. Pangalawa, never neglect family time. Number 3, continue the ministry of Jesus Christ. Church, listen. Paano naman, pastor, ang aking mga hanap buhay? Ipasok nyo na rin yun sa ministry time nyo. Amen? Yung ministry nyo na hanap buhay, include nyo yan sa ministry. Kaya, dapat si Jesus ang sentro ng buhay po natin. Sino pong may natutunan? May magsabi ng amen, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Can we all stand? Tayo po lahat ay tatayo. Thank you, Jesus. Dear brothers and sisters in Christ, I pray for a well-balanced life. Pwede po ba nating taas ang kamay natin sa Panginoon? And I want us to pray right now. Sharabahanday Rabba. Lord, I thank God for this wonderful morning. Thank you, Lord, for teaching us to have a well-balanced life. Thank you, ho, na-highlight si Jesus sa buhay po namin at sa church na to. Without you, Jesus, everything will collapse. Lord, that's why we put you first in everything that we do. Lord, ang dalaan ko sa mga nakataas ng kamay ngayon, pagpalain niyo po sila ng wisdom. Lord, apply po nila ang narinig nila. I-bless niyo po sila.
in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at mahalin po namin ang binigay niyong pamilya sa amin. I rebuke familiarity over our family, magkaroon ng matamis na pagsasamahan ang bawat pamilya. At even in our ministry, Panginoon, paramihin niyo pa ang Capstone Community Church para marami pa huming paglingkuran, Panginoon. At marami pa pong makakilala sa inyo, Panginoon, through this church. We bless you and we honor you. And as we worship you in spirit and in truth, sige, taas mo lang kamay mo. Aawit po tayo ngayon. Bigay mo ang best mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang puso ko. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Raise your hands. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, Lord. Napapakumbaba, Yes. nagsusumamo. Hallelujah. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay Yes. ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong
buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Raise your hands. Loobin. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Yung the best na palakpak po sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. As one family, pwede niyo po bang pag-pray yung nasa kanan at kaliwa niyo? I want you to hold your hands sa balikat po ng bawat isa. And if not, I want us to pray for one another right now. Lord, I pray, oh God, Sharabahande Yaraba Sande Yaraba. Sige, if you can pray in tongues, if you can pray in the Spirit, Sharabahande Yaraba Sande Yaraba. Lord, I pray, oh God, Yaraba Sande. Sige, lakasan nyo, Yaraba Sande Yaraba Kande Yaraba. Lord, Yaraba Sande Yaraba Kande Yaraba Sande Yaraba. Lord, we bless one another, oh God, Yaraba Sande Yaraba Kande Yaraba. Sharabahande Yaraba Sande Yaraba Kande Yaraba. Lord, I pray, oh God, that you bless us, oh God, bless this family, this spiritual family, oh God. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, pour out your grace, oh God. Pour out your mercy, oh God. Pour out your life, oh God. In the mighty name of Jesus. Yarabakande, Yaraba. And Lord, kung mayroon kaming, oh God, pinagdadaanan ngayon, I pray for healing. I pray for deliverance, oh God. Shakrabahande, Yaraba, Sande, Yaraba. Sharabahande, Yarabakande, Yaraba. Lord, we bless, oh God, one another, oh God. Lord, we know, oh God, if we are true disciple, we love one another, oh God. Salamat po. Sige, pag-pray mo yung nasa kanan at kaliwa mo, i-bless mo ang pamilya niya, i-bless mo yung ministry niya, i-bless mo yung alone time niya sa Panginoon. Yes, Lord, we just want to honor you, God, with our time, oh God, with our effort, with our energy, oh God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, we bless one another, oh God. And as one body, as one church, oh God, pagpalain niyo po yung puso namin, pagpalain niyo po yung kaisipan namin, Lord. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we say this right now? Thank you, Jesus. Mas malakas. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ay, napakahina ng palakpak. Come on! On the count of 3, let's shout Jesus. 1, 2, 3. Jesus! 1, 2, 3 more. Jesus! Hallelujah. Thank you, Lord. Taas ang kamay. Sabihin mo sa kaliwat kanan, I love you, brother. I love you, sister. For our tithes and love offering, may I call on God for our tithes and love offering. Thank you, Jesus. Please be seated in the presence of God. Amen. Praise God. It's time for our tithes and love offering. Let's read 2 Corinthians 9 verses 7 to 8. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Sino pong naniniwala na walang araw na pinabayaan ka ng ating Panginoon?
Amen? Walang araw na hindi kanya pinotektahan. Walang araw na hindi kanya pinagpala, ikaw at ang iyong pamilya. Tama po ba? Kaya malakas po ang loob natin to give. Kasi alam natin na hindi magpapatalo si Lord sa pagbibigay. Amen po ba? God will generously provide all you need. Amen? May I request everyone po to touch their pockets. Sige, hawakan mo naman yung pitaka kung meron ka. Hold their wallets. Ayan. Habang hinahawakan niyo po yung mga pitaka at bulsa ninyo, let us pray. Lord, salamat po sa blessings na binibigay ninyo. We thank you, God, for the opportunity to give back to you, to give our tithes and love offering. Lord, I pray na i-bless mo ang mga bulsa at pitaka na meron kami. Hindi ito mawawalan o mauubusan ng provision mo. Magbibigay kami sa iyo at sa iba. In Jesus' name we pray. Amen. Life is so much better together. So, why not join a cell group? Be a part of a community where you can grow, share, and walk with Jesus. Ready for your new life? Starting up your new life with Jesus. We're excited for you. Let us walk with you in your journey of faith with God. Your generosity makes a huge difference. Tithes and love offerings are located at the back. Need prayer? We want to pray for you. Come talk to us. We're here for you. See you next Sunday, church. Capstone Community Church. Let's keep loving God and loving people. God bless. Amen. So our tithes and love offering is located in the back. No? Magbigay po tayo because God will multiply that. And everybody say, Amen. No? Tatayo po tayo. Let's all stand in the presence of God. Taas na po natin ang kamay natin sa Lord. Lord, salamat po sa nagdaan 7 days ng prayer and fasting. Thank you, Lord, for sustaining us, for loving us, for encouraging us, oh God. Thank you, Lord, for the lives na nag-ayuno, Panginoon. Balik niyo po ang pagpapagal nila, siksik, liglig at umaapaw. Lord, ma-enjoy namin ang time namin sa inyo, ang altar time namin. Ma-enjoy namin ang pamilya namin. And ma-enjoy po namin ang ministry na pinagkatiwala niyo sa amin. Thank you, Lord. The Lord bless you. Mas malakas, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord bless your heart. The Lord bless your business. The Lord bless your career. And the Lord bless you with God's divine provision. In Jesus' name we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hanap ka ng 20 na kataas. Sabihin sa Kanya, I love you, brother. I love you, sister. God bless. Again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing.